Tito Soto papalitan na ni Cayetano. At eto, isang interview ni Tito Soto ay binira niya etong si Senator Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Wah. Samantalang nagkakaharap-harap naman sila dun. No? Hindi niya man lang makana-kana. Oo, kasi alam mo naman si Senator Marcoleta ay si Senator Alan Peter Cayetano hindi rin talaga umatras yan. Alam natin yan at talagang kung si Subiri nga hindi umubra dyan eh. Si ano pa kaya itong si Tito Soto. So dito sa interview mukhang may gustong palabasin itong si Tito Soto. At dito nga talagang etong ginagawa ni Tito Soto ngayon ay parang pinoprotektahan niya ang mga congressman kaysa sa mga senador. So ayun yung mga pag-uusapan natin mga banateros, mga kabiyayan, no? At dito nga may nakita nga rin ako na isang video na kung saan ay eto si Speaker Martin Romualdez naduduwag na ba? Kasi first time in history sa Pambansang Pilipinas na ang speaker ay may doble-doble na yung speaker. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. O eto mo papanoorin muna natin bago tayo mapunta doon kay Titi Soto kay Titi Soto. Eto, panoorin. Umani ng reaksyon at shares ang social media post ni House Assistant Majority Leader at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez. Sa post ng mambabatas, kwenestyon nito kung bakit may speaker, ang Speaker ng House of Representatives na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Noong nakalipas na linggo, nang italaga ng tanggapan ni Speaker Romualdez si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers bilang Chief Communications Officer ng kanyang tanggapan. Sa gitna ito ng mga aligasyong dawit si Speaker Romualdez sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. As of 9:30 AM ngayong araw ng Sabado, September 13, umani na ng mahigit 8,000 reaksyon at 1,300 shares ang post ni Congressman Benitez. Kabilang narito ang nagbitiw na House Assistant Majority Leader at tumiwalag sa National Unity Party na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Tinuligsa ni Representative Barsaga ang isang speaker ng House of Representatives na hindi anya kayang magsalita para sa kanyang sarili. Totoo. Kapwa neophyte lawmakers sina Congressman Barsaga at Benitez. Ito nga yung ito nga yung kasabihan dyan tawag dito, may mga congressman, kaya talaga minsan kailangan wag din natin talaga lahatin. Kasi may mga congressman na nabubulok, dapat hiwalay sila sa hindi nabubulok. Biruin mo yun, ikaw ang House of Representative pero hindi mo kayang depensahan ng sarili mo. So ibig sabihin yan, duwag ka. Duwag ka at hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Bakit nagkakautal-utal ka na ba, Martin Romualdez, dahil hindi mo na kayang ipaliwanag na grabe ang nakawan na nangyayari simulat sa pool na naging speaker ka ng House of Representatives? Na simula nung umupo ang pinsan mong si Bongbong Marcos sa talamak na ang nakawan sa gobyerno. Ganun ba yun? Nagtatanong lang kami bilang ordinaryong Pilipino. O nga pala, hindi na pala ako ordinaryo. Ika ni Abante kasi vlogger na ako. Tsaka ito ang isa sa mga napansin ko dito hindi nababawasan ng mga alagad ni Tambaluslos. Oo, hindi nababawasan mga alagad ni Tambaluslos. Biruin mo wala na yan si Barber pero bigla na namang sumulpot. Matindi kayo mga kupal no, di alam nyo totoo naman yung sinasabi ni Barsaga tsaka ni Benitez na hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo. Ano ka ba, pipi ka ba? Wala ka bang sapat na katalinuhan para ipagtanggol yung sarili mo para magsalita ka, o talagang wala ka nang masabi at wala ka nang mahiharap na mukha sa taong bayan dahil sa pagiging magnanakaw mo?
Hindi kaya ganon, hindi kaya ganon yung katwiran dito ni Martin Romualdez kasi alam natin ito si Martin Romualdez sa bagay ito ito lang pala, nga pala nakalimutan ko. Halos lahat pala, halos yan sila Abante, sila Luistro, wala na dyan si Dan Fernandez, tsaka si Mr. Attitude na si Paduano si Barbers, yung may balbas dito, basta yung mga laging nakikita nyo sa presscon na ipinagtatanggol si Martin Romualdez, lahat po yan, spokesperson niya. Spokesperson niya po lahat yan. Yan ang kanyang tigapagtanggol, yung ibang mga kasama niya sa Congress. Di ba, ika nga ni Kimbo, tinuturing nilang ama or haligi ng tahanan si Martin Romualdez. AKA the tambaluslos, luslos ng pera. Di ba? Sinabi ni former congresswoman yan na Stella Kimbo na itinuturo nilang ama o haligi ng tahanan. Speaking of Stella Kimbo ano ka rin dito? Kala mo, absuelto ka na. Damay ka din dito sa nakawan na to. Tayo inilipat ni Saldi ko nung bigla siyang lumuwas pa ibang bansa Kala mo nakakalimot na kami sa'yo. Hindi mo namin nakakalimutan, mare. Grabe, no? Ang masama pa dito, ang dami-dami niyang speaker. Tapos yung pasahod niyan, galing sa kaban ng bayan, malupit dyan. Yung malupit dyan na po tayo na kami nagbabayad ng mga speaker mo, anak ng teteng ka. Sige nga, ilabas nyo nga yung sahuran. Tingnan nga natin kung si Martin Romualdez ang nagbabayad. Sa totoo may nakita nga akong picture Asan yan? Ito. May nakita akong picture. Andito yun Asan yan? Ito grabe. Biruin nyo to Ito. Papakita ko sa inyo. Tabunan muna natin yan. Ba't wala dito? Asan na yan hindi natin ayaw magpakita. Ayaw magpakita ng kanyang ano tong J logo. Dito pala to. Ito. Dito. Ito tingnan nyo to Tingnan nyo tong picture na to. Ito to. Yan. Ito maganda to. Lakihan natin para kita ng sambayan ng Pilipino tingnan nyo Putang inang yan tingnan nyo Yan Martin Romualdez. Yan tignan niyo yung bahay. Nagkakalaga ng magkano to? 120 million ang mansyon ni Martin Romualdez. Si JJ Suarez naman ay merong 130 million ang kanyang kanyang palasyo. Samantalang si Saldico ay merong 180 million sa kanyang nagastos sa kanyang mansion. Ito naman si Aurelio Gonzales Jr. na merong 110 million na ginastos sa kanyang palasyo. Ito naman si Manix Dalipe na merong 120 million sa kanyang palasyo. At ito, ang pinakahuli tingnan natin, angat lang natin konti, natabunan ni PRRD. Meron lamang siyang 80 to 90 million na palasyo. Grabe naman, sobrang yaman naman pala. Sobrang yaman naman pala nitong mga hindot na to. Sorry. Sobrang yaman naman pala ng mga congressman natin. Pasok na pasok sa kanilang sahod na halos 300 to 250-100K per month. Ang galing. Pasok na pasok yan. Kapag ikaw sumahod ka ng 300 to 200K per month, una-una hindi ka kakain sa kada buwan. Hindi ka kakain sa kada buwan, Ilalaan mo yan sa palasyo mo. Ikaw ba naman magkapalasyo 100 to 150 million kay tambaluslus pa lamang. So kung ikaw ay congressman, anak ng teteng, makakapagpagawa ka ng mansyon na ganyang na sumasahod ka lamang ng 250K to 300. 'Di ba?
Biruin mo yung yaman nila, no? Ang sarap buhay. Sana all na lang talaga. Alam nyo ngayon, kapag ano talaga, mapapasana all ka na lang talaga dito sa mga congressman natin. Parang sa lahat ng swerte ata, sila ang nakasalo, no? Pero sabi nga nila, panahon lang yan. May ano din na tinatawag na darating na karma sa'yo. Samantalang ito, may isa na naman pong nabunyag na isa na naman pong dawit sa flood control issue. So ito po, panoorin natin. Sa patuloy na investigasyon sa flood control scandal, nasisilip ang posibleng conflict of interest ng ilang politikong may kaugnayan sa mga kontraktor. Sa Caraga, napag-alaman ng Billionaire News Channel na higit 1 bilyong pisong kontrata ang nasungkit ng kumpanya ng pamilya ng isang kongresista mula 2017 hanggang 2024. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isang dating DPWH Undersecretary, former CWS representative at ulo ng isa sa mga pinaka-prominenteng political names sa Caraga ang ngayoy congressman ng unang distrito ng Surigao del Sur. Siya si Congressman Romeo Momo. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, ang pagmamayaring kumpanya ng kanyang pamilya ang isa sa mga consistent contractors ng rehiyon ng Caraga na nakakasungkit ng malalaking proyekto ng gobyerno. Mula 2017 hanggang 2024, nakapagtala ng 31 infra projects ang Surigao La Suerte Corporation na aabot sa mahigit 1.1 billion pesos. Sa isang 2022 DPWH contract, si former Tandag City Vice Mayor at kasalukuyang First District Board Member of Surigao del Sur, Ruel Momo, ang nakalagay na manager ng kumpanya. Ayon sa 2024 and 2025 DPWH contracts naman, si Romel Momo na ang nakalagay na manager nito. Parehong anak ni Congressman Momo ang dalawa. Sa loob ng mahigit isang dekada, hindi nawala sa executive office ng Tandag City ang pamilyang Momo. Sa kasalukuyan, ang asawa ni Congressman Momo na si Eleanor Neneng Momo ang nakaupong vice-alkalde rito. Kasalukuyang liga ng mga barangay president sa Surigao del Sur ang isa pa nilang anak na si Kapitana Melanie Momo Guno. Ibig sabihin, nakaupo rin siya bilang isang ex-officio member ng Provincial Council. Ang daughter-in-law naman ng congressman na si Karing Momo nakuha ang top city councilor seat nitong 2025 election sa Tandag City. Una nang sinabi ni election lawyer Alberto Agra na hindi naman masama ang pagiging isang politikong kontraktor as long as hindi ginagamit ang posisyon para makakuha ng mga kontrata sa pamahalaan. Hindi, ano pa rin yan? Maling-mali pa rin yan. Maling-mali pa rin po yan na yung katwiran nyo na hindi naman masama na isang politiko tapos bahagi ng tapos isang kontraktor tapos kumukuha pa ng project sa gobyerno. Kahit sabihin niyo yung ganyan na hindi pa rin kapanipaniwala na wala kayong kickback diyan. Hindi niyo gagawin yan kung wala kayong kinikita diyan. No, so mali yung mali yung dahilan na yun. Sa isang press con ngayong araw, sinabi ni Secretary Vince Dizon na kasabay ng paglilinis ng hanay ng DPWH, handa rin silang magsampa ng reklamo sa ombudsman. Oras na mapatunayang may paglabag sa mga batas kaugnay ng conflict of interest ang ilang politician contractors. Kung saan tayo dadagin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Hintayin na lang po natin. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, nakuha ng Surigao La Suerte Corporation ang pinakamalalaking halaga ng kontrata nito nang maupo bilang congressman si Momo noong 2022. From 103 million peso contracts noong 2021, lumobo ito sa 197 million pesos noong sumunod na taon. Walang kontrata na nakuha ang kumpanya. Hindi nyo napapansin guys, balik natin dito. Saan yan? Hindi nyo napapansin, etong taon na to, sa kada taon na yan, dyan talaga dumami yung korupsyon. Diyan ang pinakamaraming nakukuha yung mga kontraktor sa flood control. At sa ibang mga proyekto ha. 2022. Kakaupo lang ho niyan ni Marcos Jr. Ganyan kalupit, no? Di kahit yung sa Diskaya at kay Alcantara, ganun din 2022. Pagkapasok ni Marcos Jr., diyan na naglipa na yung mga napakalalaking project, napakalalaking budget sa mga budget ng DPWH. So sa madaling salita, simula nung etong si Marcos Jr. ang naging presidente ng Pilipinas, naging malaya lahat ng mga kuratong baliling diyan sa gobyerno. Yan o. 100 million pesos noong sumunod na taon. Walang kontrata na nakuha ang kumpanya noong 2023 sa Caraga.
Pero pagputok ng 2024, nakasungkit sila ng 449 million peso worth of DPWH contracts. Panahon pa rin ni Marcos. Ng Region 13 Engineering Office. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng pamilyang Bomo. Okay, di ba? Yung 2024 na pinakamalaki nilang project, ano pa rin? Tawag dito, panahon pa rin ni Marcos. Kaya nga at ang pinakamalupit pa dito, puro na lang mga small So tutusin, etong 1 billion na to, kulangot lang to doon sa 13 billion ni Saldico. Pero kung mapapansin ho natin, puro mga yung puro mga halos na ngayon, mga nainiipit yung mga small contractor. Yung masabi lang nila na may mga involved din yung ibang congressman, na masabi lang nila na talagang sinusolusyonan nila ang problema sa flood control. Pero si Saldico at Martin Romualdez hindi nila kayang ipatawag, hindi nila kayang paimbestigahan. Bakit kaya? No, bakit kaya? Hindi kaya dahil dito kay Tito Soto. So eto panoorin natin, i-adjust lang natin yung mukha dito nitong vlogger na to kasi medyo ayaw ko rin to makita sa vlog ko masyado. Pero wag mo ko i-strike kasi baka bugbugin kita. Pinagbantaan no. So dito sa vlog na to ay gigil na gigil siya. No, gigil na gigil etong si Tito Soto kay Cayetano na nagsasabi nga na hinihintay daw na magkamali itong si Tito Soto. So panoorin natin. Ba kayo dun sa pinalutang o pinaluwa? Sorry for lack of a better term, no? Kasi si Senator Marcoleta nagtanong nung huling pagdinig, no? Meron bang senador na involved? Sabi, wala. Tapos nag-joke siya kay Senator Jinggoy, safe ka na. Tapos si Jinggoy naman napikon, no? Pero kayo ba? Convinced ba kayo na walang senador na involved dito? At least at this stage, meron ng attempt. Ay, ganyan ang gusto yung sasabihin niya. Any senator of any involvement. Sino nung nila Diskaya? Di ba nung huling hearing po, ng Blue Ribbon, pinalabas sa discussion ni Senator Marcoleta, meron ba involved na senador? O wala naman. So, nag-joke siya kay Jinggoy na, safe ka na. Di ba? Your question is kung naniniwala ako or naniniwala ba kayo na at this stage, tama bang mag-clear na ng senador? Or talaga bang wala kayong senador na involved dito e nagsisimula pa lang na may investigasyon? Hindi pwede. Hindi ka pwede magsalita ng gano'n. Pinakamaganda, open book dapat kami. Open book ang Senate. Walang kung gusto natin yung sinasabi ng mga politiko, walang taki pa. No? Kung wala talaga, layo ng sagot. Scientists at Harvard just witnessed something extraordinary. Ano yun? Bakit nakabayad ko lang ng nakabayad ko lang ng tawag dito ng premium Sira ulo to Open natin ang investigasyon. Makikitang wala. Hindi ba? Mas mabuti yun kaysa sabihin natin, hindi, wala. Your word against mine. Hindi ba? Mahirap yun. Kasi meron akong na monitor. Tito Soto, ang tanong kasi kung may nakikita ka ng mga senador, ba't hindi mo mapunto? Kung may nakikita ka ba ng mga senador na involved sa flood control, yun po yung katanungan sa'yo, hindi yung kung ano-ano. Ito sa House, itong mga Diskaya. Para masagot ko yung tanong mo ng diretso. Tinanong nila itong certain congressman ito o congresswoman, hindi ko ba banggitin pangalan, tinanong nila. Yung congresswoman, tinanong sila, ako ba kilala mo? Sabi, hindi. Ako ba meron transaction sa inyo? Hindi. Yun ang sagot Nakita mo na ba ako? Nagkasama na ba tayo? Hindi. Sagot Di, ang ganda, di ba? Hindi pala siya kausap yung asawa So nagsasabi ng totoo si Diskaya. Dahil hindi kausap yung kongresista, yung asawa? Oo. Okay. Di ba? Getting ganyan yan Di ba? Sinasabi sila dito walang senador na involved. Siguro, mga kababayan natin will take it against me as now the Senate President. Kung sasabihin ko, hindi, wala. Walang involved na senador dyan.
Paano ko nalaman? Hindi, sige. Daanin natin sa matinong usapan. Sabihin na natin may involved sa Senator Tito Soto na involved sa flood control. Pero bakit hindi mo iniimbestigahan, parang hindi mo madiin-diin si Martin Romualdez at si Saldico? Yung kasi yung katanungan ng mga netizen. Bakit hindi mo kayang idiin? 'Di ba? Bakit hindi mo madiin-diin netong dalawang taong to? Tapos ngayon para kang bumabalik sa parang ang gusto mong punteriyahin ngayon ay yung mga kapwa mo senador. Dapat na ba naming isipin ko Senator Soto na ikaw talaga ang nautusan ni Martin Romualdez para pabagsakin yung 3 senador at matuloy na yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Dapat naman naming isipin yon, Senator Soto. Ako, Senator Soto, matagal kitang pinagtanggol pero usapang showbiz yun. At nung kampanya din, never kitang binanatan. Pero ngayon na naging Senate President ka na at nahahalata na ng taong bayan na isa ka rin sa mga tuta ni Martin Romualdez, hindi na siguro yun. No? So, kaya ko to sinasabi kasi para hindi sumama loob mo sa akin. Kung sakaling mapanood mo to. Alam ko naman na nanonood ka ng mga vlog ko pero okay lang yan ha. Ang akin lang dito Soto kasi medyo medyo obvious na pinagtatakpan mo yung Congress, no, at sinasabutahe mo yung Senado. Mamaya may papakita ko sa inyong video kung paano ko ba nasabi yun. Tuloy natin. Kauupo lang namin. Bumalik kami 2025. Kami nila Ping. Hindi ko alam ang nangyari no sa budget ng 2025 kaya nga pinipilit namin imbestigahan. So, mahirap na masugot ang gano'n. Magagalit ng taong bayan sa akin. Kung later on lalabas, may involved pala. Kung walang involved, very, very good. Mabuti naman para ang image sa Senate ay mahusay. Di ba? Okay. Ito rin po yung isang ito napapansin ko. Napapansin dito yung mga kababayan natin na para bang depende kung saang kamera nagsasalita yung isang witness, parang influence yung kanilang sinasabi. Diba? Si Bryce Hernandez, nung intention grilling sa kanya ni Jingo Estrada, hindi makapagsalita. Pero the following day, siya pala yung gustong ituro ni Bryce Hernandez, hindi po ba? So, anong balak niyo kay Bryce Hernandez? And unang-una siguro, anong tingin niyo rin sa allegation ni Bryce Hernandez against 2 of your members? He will have to present evidence. Did you know that Abraham's... Tangin ng ads to. Ito yung mahirap dito eh. Hindi ko na to Bakit kakabayad ko lang? Bakit nagkaganon? Anong nangyari dito sa ads ko na to? O yan. Di ba? Pagka meron kang ginachat sa ganyan, you will have to present evidence. Sabi nga ni Ping, asan na resibo? Kailangan ganon. Di ba? Para paniwalaan ka namin. Ayun ang ano mga dahilan, mga ebidensya mo para sabihin mo yan. Malalaman natin sa Huwebes. Because he's one of those who will be back in the Senate. He's under the custody of the Senate. We received ano ba itong natanggap namin? The lawyers of Hernandez filed a writ of amparo. Sa ano ba ito? Pasay Branch 112, Pasay City. RTC Branch 112. That was 5 p.m. yesterday. It was received by the Senate. Okay, ngayon. The Senate was ordered by the courts to answer within 72 hours. Ito pala yung video na yung guys, yung kay Cayetano. Hindi ko nakita. Ito pala yung isa na yun. Mali pala yung na-play ko. Meron daw nagbabalak na i-oust naman kayo. Dahil kahit kauupo nyo pa lang dyan bilang Senate President. So gaano ba katotoo itong ugong na ito? Na meron din puwersa from within the Senate na gusto kayong i-oust right away. Today at 4 p.m. kanina, I made sure, and I saw kasi wala may answer also. The Senate filed its answer
doon sa RTC branch 112 ng Pasay, no? Meron nakaset na hearing on Monday, September 15, 9 a.m. And Hernandez is supposed to attend. And the Senate should be represented by its lawyers who shall attend. Ang problema dito, Christian, ang writ of amparo is not the proper remedy. As a matter of fact, it is the improper remedy. Okay. Kasi ang writ of amparo is only for extrajudicial killings and enforced disappearances. No, ngayon. Alright? Yung testigo yung kliyente nila, well, those are the two elements, ano? Yung kliyente nila, the Senate never refused to provide information on his whereabouts. So, hindi pasok to sa writ of amparo. Yun ang mga elements ng writ of amparo. At saka yung he was never removed from our protection, from the protection of the Senate. Opo. It does not fall there. Anyway, siguro the judge will realize that when we give the answer or face them on Monday. Oh, yung decision po ng Senado to send him to the Pasay City Jail, was it prudent? Kasi ang pangamba doon, hindi ganun ka-secure sa Pasay City Jail. Kung totoo yung kanyang sinasabi, mabibigat yung mga pangalan na nasasagasaan niya, baka may mangyari sa kanya doon. Ang sinabi niya at Hindi, ganito na lang halimbawa, etong si Bryce ay itinuro niya si Martin Romualdez. Di ganun din, mas mabigat ang, mas delikado siya dun. Tsaka ito, sino ba namang tanga na itinuro yung pangalan mo tapos ipinatumba mo yung tao? Di ko agad hahanapin yan. Halimbawa, si Senator Jinggoy, pinatumba niya yan si Bryce na yan. Bricks ba o Bryce? Kung di ako nagkakamali sa pangalan. Hindi naman gagawin ni Senator Jinggoy, yun, hindi naman siya tanga. Kagaguhan tong ganitong ano. Usap niya yung mga congressman. Kaya pinarating nila sa akin yun. At sinasabi niya, natatakot siya na doon sa Senado. Doon siya natatakot. Dahil baka, dahil mayroong dalawang senador doon, natatakot daw siya. Alright. Hindi, yung ibang mga kasama ko naman, I will not mention kung sino. Ang kinakabahan ng ibang kasama ko, sabi yun, hindi yun eh. Ang nakakatakot, bumaba siya doon, mayroong pupunta dyan, may kakausap sa kanya. Yung mga testigo namin doon talaga ba, nakakausap talaga yun eh. Di ba? Kung magbago bigla ng salita yun, pagbibintang kami ngayon, na naku, tinakot yan, or may sinabi dyan. Ba't alam mo yun, Tito Soto? Ganun na ganun ba yung galawan ng Congress na pinoprotektahan mo? Galawan ng Congress yan, Tito Sen, ha? Tito Sen, galawan ng Congress po yan, yung sinasabi nyo. Parang ang labo naman yun. Retract, di ba? Pinakamaganda talaga, yung PNP Custodial Center. Siya humihiling na wag daw sa Senate eh. Inilagay namin doon. Ngayon hindi nga po pwede yun, Tito Sen eh. First time nga lang po nangyari yun na isang kinontempt na siya mismo yung nag-request na kung saan sa dadali. Ito na lang eh. Katulad na lang po nung pag-contempt ng Congress kay Atty. Lopez. Diba gusto ni BP Sara dalhin sa ospital etong si Atty. Lopez, kung natatandaan nyo. Hindi pinapayagan ng mga kapulisan. Ang ginagawa, diba, binastos pa nga si Vice President Sara Duterte, muntik pa siyang tamaan ng pinto. So ganun din yung kay Bryce. Diba? So bakit kailangan na magdigda yung kinontem? First time na nangyari ho, yun yung ibig sabihin ni Senator Marcoleta. Ayaw niya rin sa mabaho ang kubeta. Aba? At walang aircon. Doon sa Senate may aircon eh. Oo. May aircon, may TV. Pakakainin pa siya. May wifi pa. Ayaw niya eh. Di ba? Basta under custody namin siya. Kahit nandun lang siya sa labas ng Senado, doon sa parking lot, basta may nakabantay na still under our custody. So it doesn't matter really. Kaya kung talaga tutusin, yung mga
yung ginawang issue nila ng minority nung araw na yon, at tingin ginawang issue? Grabe, no? Ginawa nyo lang pala daw yun, Senator Marcoleta. Camouflage. Because the Senate President and the Senate did not do anything illegal. Yeah. At saka yung, what do they want me to do? On the first day of my incumbency, I will start with the wrong foot by fighting the House of Representatives. Eh, hindi ba yung Tricom Committee ang nag-request nun? Oh, di ba? Ano gusto nila? Awayin ko kagad yun? Huwag muna. Next week na. Huwag naman on day one. Hindi ba? Ang bihira naman kayo. Next week pala. May time frame pala. Di ba? Ganun yun eh. Oh, saka yung sinasabi, abay, gusto niyo ako magkamali? Pipirma ako yung immunity, witness protection program ng mga diskaya. Ano gusto niyo mangyari? Baka ganyan ang gawin niyo. Abay, bahala kayo. Gagalit ang taong bayan yan. Eh, nako. Nako, Tito Soto, alam mo kung saan nagagalit ang taong bayan sa ginagawa mo ngayon. Nung totoo. So, ito yan, ha? Okay, papanood natin yung Tito Sen. Ito, Tito Sen, yung sagot sa lahat ng sinabi mo. Dito ka talaga nabuko, eh. Ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa yun mga senador. Bakit? Kaya na, ito, pakinggan nyo. Bakit gusto ni Senator Soto na proteksyonan ng mga congressman? Ha? Ito yung kasagutan. Ayun ang binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel. Ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun. Sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Gano'n lang dahilan, no? Hindi naman sinasabi na hindi naman sinasabi na proteksyonan ni Tito Soto si Chis Escudero, Jinggoy at si Villanueva. Ang punto kasi dito, yung hindi mo na nga mabanat-banatan o hindi mo na nga marekta etong si Martin Romualdez at nakakausap niya, galing sa bibig niya yan kay Tito Soto, na nakakausap niya pa etong si Martin Romualdez, pati si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi mo maanuhan? Bakit hindi mo diretsuhin si Saldico, Martin Romualdez at Marcos Jr.? Tapos, nung nagsalita na etong si Hernandez mapatungkol kay Jinggoy, binoproteksyonan mo pa. So sa madaling salita, lumalabas talaga dito na pinoproteksyonan mo ang kapakanan ng Congress kaysa sa Senado. Hiraman ba to? Dapat naging congressman ka na lang. Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ngayon kung hindi tayo pahiramin, marami naman tayong sarili. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Kung ako lang hindi ako nanghihiram. Putang ina, no? Di katarantaduhan yung parang ibinaba ni Soto, yung parang takot na takot si Soto sa Congress, samantalang national sila. Katarantaduhan. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Grabe, yun po ang kanyang katwiran. Ako pa yung chairman eh. That time, Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 215. Nung maalis ako ng chairman, 524. Yun pa yung palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Ayan ang linaw ho niyan na sinabi ni
Congressman Rodante Marcoleta. So balik naman tayo kay Soto. Dito naman yung isang interview. Ito ba yun? Senator, ito panoorin natin. Komentaryo nila to that effect. Pinakamagandang tanong nila, bakit? Ang sabi nga, casus belli? Bakit? Di ba? Bakit gusto niyo magpalit agad? Ano ang problema? Siguro, pwede natin tanongin sila. Or baka naman, as usual, there are people who dislike people. There are many people who dislike me. Ay, marami na talaga. No matter what I do, they will dislike what I do kahit makakatulong pa sa kanila o sa bansa. Ay, totoo, marami na talagang galit sa inyo, Tito Sen. Pati nga yung mismo mga fans nyo ng TVJ nagagalit na sa inyo eh. Meron din naman mga tao na naniniwala sa mga nagawa ko na dati at nagawa ko. Yung nagawa mo dati, Tito Sen, okay na okay. Palakpakan po yun. Pero yung ginagawa mo ngayon, palyado. Hindi, totoo po yan. Palyado po talaga. Yung noon na Tito Soto ang namimiss namin na talagang walang kinikilingan kaya nga nakakailang ulit na panalo ka. Pero pustahan tayo. Pagtapos ng termino mo sa ginawa mo to, hindi ka na mananalo. Na sinusuportahan nila yung aking leadership. So, it's really that way. But again, it boils down to the numbers later on. Okay. Of course, numbers game din po, ano? Ang lumulutang na pangalan na gusto yata ipalit sa inyo ay si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Yan na. Kaya po ito katotoo. And number 2, how confident are you about your numbers at this point? Most probably because siya yung binabanggit sa social media ng mga trolls eh. Ay, mga trolls pala daw kayo, DDS eh. Oo, mga trolls pala kayo eh. Binoto nyo to tapos tawagin kayong trolls. Ew! Mga trolls. Confident? I leave it up to God. I am quite confident. Putang na. Yan ang pangit dyan, yung dinamay pa yung Diyos. My colleagues understand why we had to change leadership, and I think most of my colleagues, sa matter of fact, may mga iba kaming mga hindi kasama sa majority na kausap namin, interesado nga na sumama sa majority. Ba? Hindi namin alam yan. Bigla yan. Okay. O sige, puntahan natin itong mga ang daming issues na hinaharap nyo ngayon. Yan so yan ang narinig niya. So, siya pala ay parang 101% at believe daw siya sa Panginoon Diyos. Na siya po daw pa talaga ay karapat-dapat na maging Senate President. Hindi, alam niyo mas gugustuhin ko pa rin maging Senate President talaga si Alan Peter Cayetano. Ewan ko lang bakit kasi, ewan ko ba? Nung una pa lang dapat kung hindi pala din kayang solusyonan. Ang hirap din kasi, kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo mga banateros, mga kabiyaya, na baka etong mga bumoto, baka etong mga senador na bumoto kay Tito Soto bilang Senate President kapalit ni Senator Marcoleta hindi kaya may connection din sa issue ng flood control. Kasi sa mga bilyar ano na natin, gets na natin yun nung pinitik sila na parang idadawit sila sa issue ng flood control, biglang kumambyo. Diba? Kasama yung dalawang magkapatid na bumoto kay Tito Soto. So, kung iisipin nyo, hindi kaya yung mga senador na bumoto kay Tito Soto, kaya nila binoto si Tito Soto, dahil parang tawag dito, parang nadedelikado sila na ilabas din yung kanilang baho na konektado dito sa flood control issue. Ganun Kaya talagang medyo mahiwaga yung nangyayari ngayon sa Senado. Hindi ako naniniwala na ayaw ng mga senador sa pamamahala ni Rodante Marcoleta. Wala naman wala namang kaso. Siguro yung kaso doon yung
Ayun nga, yung pagiging unfair sa oras, siguro hindi naman yun yung hindi naman na yun yung importante diyan. Ang importante diyan, masolusyonan, mapaamin mo at malutas mo yung pinag-uusapan na kaso. Pinag-uusapan na issue. Katulad niya sa flood control. O tingnan nyo kapag tingnan natin sa susunod na Blue Ribbon Committee. Tingnan natin ang mangyayari. Pag hindi pa rin diniin ng Senado, etong si Martin Romualdez, Saldico at iba pang mga congressman na involved dito sa flood control issue, wala akong kwenta yan. Ako na ho nagsasabi sa inyo. Wala na pong kwenta yung na yan, yung tawag dito, yung hearing sa Blue Ribbon Committee. At kung matatandaan nyo din, simula nung nagsalita ang mga Diskaya at tinuro nila itong mga nasa likod nila, putang ina, nataranta ang mga hayop. Biglang pinalitan ng Senate President nang hindi nalalaman ng ibang senador. So doon mapapaisip ka talaga na hindi kaya talagang itong mga senador na bumoto kay Tito Sen ay involved din sa flood control issue. So yan mga kabiyaya, mga barateros, ano pong may kukomento nyo dito sa mga pahayag ni Tito Soto dito mapatungkol kay Cayetano at sa mga nangyayari sa Senado, at dito nga sa isa pa sa sa issue pa ng nito ni Rodante Marcoleta na mas pinoprotektahan ni Tito Soto ang Congress kaysa sa Senado. At ano pa ba yung isang pinanood natin? Yun, yung speaker na pero may mga speaker po ulit na hindi kayang magsalita at tumayo sa sarili niya mga paa. Hindi niya kayang maipagtanggol ang sarili niya itong si Martin Romualdez. So, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin niya. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating, sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So yung pag-like, pag-share nyo po ng ating mga video ay napakalaking tulong po niyan para sa aming mga YouTube channel. At syempre mas mapapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan ang mga nangyayaring balita dito sa ating bansa. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.